Magandang gabi po. Mga kababayan ko, na sobrang lungkot ako imbis na shock ako na sobrang lungkot. Sobrang shock ako sapagkat yung lahat matagal nang inaasam-asam ng tao na sabihin na si BBM ay addict ay hindi na konfirma sa hair follicle test. Na-konfirma mismo ng galing sa kapatid niya. At ang pagsasabi, umiiyak po hanggang langit si Amy. This is it. The best way for BBM now is to resign, treat himself, and save whatever is left of the dignity of the Marcos family. Walang ibang paraan mag-resign at magpagamot. Ipagamot niya misis niya. Ipagamot niya mga anak niya. That is the very big problem. Addict pala siya. Kawawa naman. Naawa ko. Hindi na ako nagalit kay BBM ngayon. Despite sa pagnanakaw na nagawa. So ngayon, sa gitna ng addict at kay Saldi ko, kanino ako maniniwala? Di kay Saldi ko ako maniwala. Pakinggan natin ang iyak ni Amy Marcos. Nakakaawa si Amy. Sobrang iyak. Sigurado ko umiyak din si Imelda. Na ading ko. Ading ko, ibig sabihin kapatid niya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat. Hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na mo dahil sa adiksyon nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto, kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli.
Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Ulitin natin po, Tama ulitin na, natin. ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap Ulitin mo. natin. Dahil lang, naiyak ako eh. Hindi ko ma-expect yung isang kapatid magsalita ng ganito. Despite na maraming napamalita na nakukuha niyang pera, naiiyak ako sa nangyari. Akalain mo nagkaroon din ng presidente na adik. Naiiyak ako talaga. Inamin ko, lumuluha ako ngayon. Pakinggan natin ulit. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling, at nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na mo dahil sa adiksyon, nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto, kundi gumaling ka, malampasan natin Naiyak ito ako, muli. naiyak ako. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman naiyak ako, aalis nawala yung sa iyong galit ko, tabi. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat.
Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na mo dahil sa adiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto, kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat. Hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na mo dahil sa adiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos,
ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam, hindi ako maniwala, pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko, magpahinga na tayo, umuwi na tayo, magpagamot, magpagaling at nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na mo dahil sa adiksyon nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. So yan po i-pause muna natin, mag-discuss muna tayo tapos i-play natin ulit.
Sa totoo lang, ako nakita niyo, luha ako. Una, naluluha ako, ay iba ko ba kung bakit, hindi ko ma-explain. Naawa ako sa sitwasyon ng pamilya na mayamang mayaman, lahat ng pera nandiyan sa kanila, tapos ito yung problema. So, dapat ba nating sisihin si BBM kung naging addict siya? Sino may kasalanan? Tinatawagan ko si Attorney Ambit Abad, nakaklase ni BBM. Nagsasabi siya sa akin noon na kaklase niya sa Lasal Green Hills si BBM. At kinikwento-kwento na daw noon ng kanilang mga classmate na si BBM ay madalas hindi pumapasok sa school pero pumapasa. At maraming mga barkada. So, ganitong sitwasyon natin, nakahalal tayo ng isang, sabihin natin, addict na nga, addict. Naiyak ako sapagkat una naawa ko sa pamilyang Marcos na naituro sa kanila ang kanilang mga pagnanakaw sa tatay nila, sa nanay nila. Tingnan mo yung pamilya nila. Pag-usapan natin. Gayon, kaysa pamilya ng bawat isa sa atin na mahirap tayo. Pero wala tayong problema ganito. Kahit bigyan man ako ng ilang trilyon, hindi ko tatanggapin ang posisyon na ako magiging addict. At ito, sobra, naramdam ko, marubdob hanggang langit ang iyak ni Amy. Sinisigaw niya, lumabas na pumutok na parang bulkan na matagal niya na yung kinikimkim. At na taon ngayon pa pumutok. Siguro iniisip niya, huwag na sanang umabot mo sa punto na baka magalit ang tao. At makakaladkad na naman siya. At baka maitapon na naman ang maging Hawaii number 2 naman. Although wala akong in-expect na mangyayari yun. Pero itong pinaka point of no return para kay BBM. Kung hindi pa siya mag-resign ito, aywan ko lang. Whatever happens to him. Ito na pinaka-sufficient kasi crime po yung paggamit. But the people can forgive him. He will ask for forgiveness from the people. Pwede naman mag-leave of absence muna siya. Magpagamot muna siya. Huwag siya muna kahit hindi na siya mag-resign, mag-leave of absence na lang siya. Mga 6 months. Ibigay niya kay Sara niya dapat ibigay kasi leave of absence na yun. Wala na tayong magagawa. Kahit kayo na mga nagsasabi na na hindi ka maniwala, nobody will believe in you na hindi ka maniwala kay Aimee. Wala nang iba pang most powerful. Wala nang pinakamatibay, pinakamalakas na ebidensya sa pagsasabi na si BBM ay addict. Walang iba kundi ang magsasabi mismo yung anak niya, ay yung kapatid niya. Nakasama niya sa hirap at ginhawa. Kasama niya nung pinalaya sila ng Pilipino nung una bes, nung 1986 February. Ito na po yun. Ladies and gentlemen, kung titigas-tigas pang ulo mo, ibig po sabihin kumikita ka kay BBM kaya ayaw mo siyang umalis. Kami mga hindi kumikita kay BBM, okay lang naman sana kung maganda nang naging patakbo. Kaya pala, wala ka na sa tamang isip, kaya mo nang nakawin ang lahat. Akalain mo, so ngayon, naniniwala na ako ng todo ngayon sa sinasabi ni Saldico na 100 billion ang pinasok mo at binulsa mo ang 25 million na bilang isang komisyon. At naniwala pa rin ako kay Saldico nung sinabi niya na ang buong 56 billion na nilagay sa Bulacan ay kinuha mo. Ganun lang ngayon po kasimple. Ayaw ko na isisisi mo niya sa ibang tao, BBM. Aminin mo na, kunin mo na ang lahat ng responsibility sa iyo. The people can forgive you. You can live. You can look for a place wherein you can be cured.
ang gamot dito ay hindi wala, it is beyond our means, beyond our comprehension. Pero ikaw lang ang makapag-desisyon yan. Kung hindi ka man mag-resign, nasa iyo yan. Pero wala na. Nobody will look at you between your eyes. Pero kung mag-resign ka, that is the most honorable thing to do. Now, if you will bow out of public, isa-save mo pa yung natitirang dangal ng pamilya Marcos at pamilya Romualdez. That's the only way to save what is left. At saka you can rise from the grave again, knowing that you have plenty of money. Ganun ang simple. Siguro, isa naman ang inihiling ko sa'yo na gagawin mo. Bago ka mag-resign, gumawa ka ng isang bagay. If utusan mo muna, bago ka mag-resign, maging effective in 6 months' time, utusan mo muna ang Kongreso and certify it as an emergency bill na itayo ang bibigyan ng batas ng kahulugan ang political dynasty. At i-certify mo as urgent na gagawa ng batas na ang maghuhusga na sa mga bawat korte natin ay hindi na mga judge, kundi mga tao na jury system na tayo. That's the only way. Yung dalawa lang hinihiling ko sa'yo, wala nang iba. Pag jury system na tayo, sigurado ko makaahon na tayo. Kasi wala nang magmamayabang na mayaman na kaya nilang bilhin ang katarungan dahil sa dami nila ng pera, kagaya ni Atong Ang. Kagaya mo. Kagaya ni Romualdez. Ganun na po kasimple. Kailangan natin ang katarungan at tanggalin natin ang tinatawag na mga political dynasty sa ating lipunan. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Tatawag na ako ng pangalan, magko-comment na lang po ako sa inyong comment. Si Chicken Pop, start the boss Toto, katotohanan. Will NSJ, this is it, Engineer Tirador. Ano kaya ang gagawin nila kay Aimee? Nagkakagulo na siguro sa palasyo. Mapapahiya si Auntie Claire, mapapahiya ang lahat-lahat nagsasabi na nagdi-deny. Mel NSJ, baka bukas si Sara ng presidente. Sabi ni Mel NSJ. Akatsuki, wala nakatuto, pinis na, hindi na pwedeng may presidente tayong adik, kaya pala hindi handa kapag may sakuna. Mga pulis dito sa Mindula bilang naging alert, may tangke na dito. Kaya pala mayroong helicopter kanina lumalabas. Umiyak talaga ako na ngayon at least nawala ng luha ko. Storm, okay na rin Toto na sinabi niya na para mag-resign na ang kapatid niya. Really assist you. Magandang gabi. Bernard Magtibay, Storm, habang nagsasalita siya, tumutulo ang luha ko. Ako rin natutulog luha ko. Naawa ako kay Aimee. Ako rin naawa kay Aimee. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Kasi ang nung lumalabas kay Aimee, lumalabas na siya yung punching bag. Siya yung nag-absorb ng lahat ng sakit, ng lahat ng mga masakit na salita galing sa publiko. Lichan, like Dan po. Ninpa Orto, gandang gabi Dr. Toto Kausing and God bless. Marksman, umiyak si Aimee sa inggit sa kapatid na, hindi naman yung kapag may lakas loob ka pa magsalita ng ganon, Marksman, that is the hypocrisy, the height of hypocrisy na sinasabi mo. RB Gibilagin, correct po, dapat na talaga mag-resign. Kayla Afable, yes po sir. Kahit na ako lululuha sa Mrs. ni Senator Aimee at awa na rin ramdaman ko kay BBM. Benji Tapia, good evening po. Regine Ford, ano po kayang bago nilang palusot ngayon? Wala na end of BBM era na. Akatsuki, kaya bang ibang-iba ang mga desisyon ng gobyernong ito? Wala sa hulog ang presidente, nagkakanya-kanyang kurakot. Greenheart, bakit ang mga dilawan at pinklawan biglang naging Marcos Alliance? Marksman, sabi ni Imelda, hindi Marcos si Aimee, kundi Lacson, magsalita si Imelda. Lagalag, Bonggesius, Mel, kumusta? Sasabihin na naman yan ng mga loyalist
na fake news. Akala nila mas kilala nila si BBM kaysa pagkakilala ni Amy bilang kapatid. Ilonggo, galit yung mga kakilala kong businessman din ng vape cigarettes na pinaghuli noon pala anak ni BBM, pinakamalaking business ng vape sa Pilipinas. Aladin Dial, good evening Sir Toto, Kausing watching from Neom, Tabuk City, KSA. Sir Toto, makabuti po sa atin ang iabulis ang Congress. Sa Congress ang grabe na korupsyon. Evelyn, naiyak ako kapatid. Kapatid talaga. Storm, correct. Hindi siya matulungan ng mga magkakapaligid sa kanya. Siya lang makakatulong sa kanya. The only way to help him is resign and then go to a place wherein he can cure himself. At siguraduhin niya na ma-cure siya. Baka squatter, BBM resign. Tapos nakatami na, oh my God. House of Crops, believe ako kay Amy. Believe ako, super believe ako kay Amy. Ponciano, Ulano, binuto ko pa yung nakarang eleksyon dahil kay Sara. Tama talagang sinasabi ni EPRRD, mabuhay si EPRRD. May authority, evening sir, Toto. Vincent Reyes, halata naman na ginagamit ng iwi ang bunganga. Mix P. Orimor, naawa ko kay Sen Amy bilang ate. Ilonggo, ayaw ni Amy na magmarsalo ulit. Bing Meli, Storm, lahat pala ng sinasabi ni Sara, BP tama. So, Darwin Pediasis, next po, Katoto. Next is, dapat mag-resign na siya at ibigay niya na kay Sara ang presidency. Storm, ako ang habang nagsalita si Amy Marcos, tumutulo ang luha ko. Nakatami na teary eyes din ako. Lina, nabasakit din kay Amy, siyempre kapatid niya si BBM. Ilonggo, ading is kapatid. Kapatid, ibig sabihin ng ading. House of Crooks, yung galit kay BBM, mapalitan ng awa. Mix po, Rimor. Inaiyak rin ako, attorney. Ramdam ko ang pagmamahal ni Sen Amy sa kanyang kapatid. Bing Mili, addict din si Amy. Addict ba si Amy? Tingin ko hindi po. Gilly Ramirez, naiyak din ako sa revelasyon ni Manang Amy. Ginaline Isaac, ako din naiyak ngayon kasi kinawawa nila si PRD at BP Sara. Walang kapatid na makapagsalita ng ganon kung hindi totoo. Tandaan nyo po yan. Kayo rin kung naging kapatid nyo, it takes an extreme circumstance para magsalita kayo laban sa inyong kapatid. Si Amy nga ang kawawa talaga. Rosa de los Reyes na sa drug watch list pala ni PRD si BBM kasi drug addict. Starbucks Gaming, balikan nyo video ni Tatay Digong, presidenteng addict si BBM positive. Bergie Piquero, na nanginig ang balahibo ko, kakaiyak. Ganon din, pareho din ako, pareho din ang sensation ko. Adoracion de Maranan, House of Crooks, ibig sabihin na umuwi na tayo, meaning mag-resign na kasi bawal isigaw dyan sa INC na mag-resign. May authority, sakit ng dibdib ko, Lord. Naawa ko kay Amy. GJA, napakasakit sabihin yan sa isang kapatid. Bing Meli, usapang pamilya po yan at alam natin na adik si BBM. Bakit nyo pinatakbo si BBM para pagka-presidente, ipokrita? Nagalit ka pa kay Amy. Huwag naman, nag-umami na nga yung babae, yung bata eh. Puna Lopi, amen, amen, amen. Thank you, Lord Jesus. This is really the prayer of a lot of Filipinos. Ito pong divine intervention. Salamat po sa Iglesia ni Cristo. Divine intervention. Kim Baulan, Rainbow Arc, pahiya si Auntie Claire. Romeo Palak, Tanya Lista. Ano na ngayon ang bangag? Kawawa. Maduna Makino, hay grabe, hindi totoo yung sinasabi. Meron ka pang lakas loob sabi na hindi totoo sinasabi. Starbucks Gaming, paano babayaran ang mga namatayan sa baha? Ilonggo, ayaw na ni Amy na magmarsyalo naman. Storm, salute to you, Ma'am Amy. Lahat po sumasaludo kay Amy maliban lang sa mga coops. Kim Baulan, abangan si Auntie Claire kung ano sasabihin. Beth, tama ka Amy, ikaw, kumbinsi sa kapatid mo, naiyak ako. Gregorio Revolta, hi, hello po, Dr. Toto, grabe po, napabilib din ako kay Amy Marcos sa speech niya sa siwalat ng katotohanan. Selma Tariman, naiyak ako, Atty. Toto, naramdam ko ang pagmamahal ng ate niya. Adoracion de Maranan, Loreto Chua, hindi kasi totoong Marcos. Connie Sanchez, huwag niyo naman anuhin yung issue ng na gano'n na nga eh. Naggumawa na nga ng tama eh.
Tapos awayin nyo pa. Auno to all Marcos, ibagsak ang mga Marcos. Joaquin, lutang na si BBM, ayaw na makinig ng wasto. Bing Meli, if you care sa kapatid mo, bakit ayaw mong kausapin pinamilya? Hindi na madala sa usap-usap yan po. Hindi na matagal na po sila. 2 taon din na usap. Sorry. Romel Bingson, yari na Dr. Toto kahit wala ng hair follicle. Wala na rin akong hair. Okay lang yan. Crystalline Padrique Turalba, kumusta ka na? Maski po ako, Atty. Berteni, kasi naluluha sa mga mensahe ni Senadora Amy Marcos. Tapos, confirm addict, sabi naman na Real Pinoy, Starbucks Gaming, Chutsu, Brownie, Ninpa or 2, nakakatats ang speech ni Amy. Soothing and meditation, ang saya-saya sa Pilipinas, bangag ang presidente, trilyon-trilyon ang ninanakaw, wow, ang saya-saya. Marisa Warfield, huwag kang umiyak dyan. Mupam Dawson, nakaiyak nga naman talaga ang talumpating ito. Romeo Palak, iyakan na nga mga tanso, vlogger, kawawa na naman. Naku, kawawa nga naman si Coach Jarek. Kawawa si Kainso. Paano to? Kawawa na rin si Vlogcaster Armandin. Colex, ano ka na, magbago ka na. Maduna Makino, Marieta Villanueva, nakakaiyak, bilolga na ni Amy. Marisa Warfield, ikaw dapat umiyak para sa bayan mo. Missing piece, kapatid niya yan, kaya alam niya nangyari. Salamat sa katotohanan. Romel Bingson, na iba grabe, kada tayo, amin, tirador, Dr. Tato. Okay. Ngayon kung mahal ninyo yung bayan, let us give our biggest hand salute to Amy Marcos. Sabihin na naman ng loyalista at dilawan kakamping yan at hindi si Amy Marcos. Storm, hindi niya madiretso na mag-resign pero sa sinasabi na niya, umuwi na sila. Mimi Authority, tama na ading ko ang sakit pakinggan. Sakit, sobrang sakit talaga. Risa Raimondi, maayong gabi, nahilak pud ko, Dr. To, watching from Calapan, Oriental, Mindoro. Rainbow Arc, this is divine intervention. Finally, God answered our prayers. Joven Asoke, kaya na lang pag pumasok ang Diyos, no? Hindi mo alam kung paano. Parang gaba sa tinatawag ng may saya. Di mo alam kung kailan mo saba. Tapos, Joven Asoke, hi, ikaw lang, sino kayo? Kapiranggot lang. Starbucks Gaming, may video si Tatay Digong. Okay, Madonna Makino, Rosa de los Reyes. Actually, sa dami-dami, hindi ko na kayang basahin, sa totoo lang. Okay, Netmelo. I-play natin po for the last time. I-play natin for the last time. Pakinggan niyo para sa mga huling dumating. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat. Hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo nga. Daddy, Oy. sobra Daddy. Sino? Daddy. Bakit? Daddy. Hirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo.
magpagamot, magpagaling at nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na mo dahil sa adiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot. Alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na mo dahil sa adiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili.
Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat. Hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na mo dahil sa adiksyon nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Salamat na. Okay, tama na yan. Naawa na ko, sobrang awa. Wala ako masasabi dyan. Sana they will do the best na desisyon pagkatapos nito.
Kasi useless na, magiging ano na, sitting, anong tawag diyan, lame duck president na siya kung magpatuloy siya. Wala na mga susunod sa kanya. Kaya the best para maisalba pa niya kung anong karangalan matitira sa mga Marcos ay magpagamot siya. Yan ang pinaka-the best niya. At habang napagamot siya, kasi kung naman yan, krimen po kasi ang pagiging addict. That's a crime. You can be in prison for that. So ngayon, pinaka-the best siguro, mag-take siya ng leave of absence, tapos i-turn over niya muna kay Sara Duterte ang presidency habang nagpapagamot siya kahit 1 year. Sigurado ko pagbibigyan siya ni Sara niyan. At syempre naman, ayusin na, itigil na ang pagnanakaw. Ganun lang po kasimple. Pero pinaka-the best talaga, mag-resign siya para maayos naman ang Pilipinas natin sa pag-handle ng bagong Pangulo. Yan po, ito po ang tawag ko dito ay divine intervention. Gamot, ang Panginoon na po ang nag-adya dito. Wala nang ibang paraan. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat. At pahinga muna tayo at baka ako'y magbablog pa mamaya. Alam ko, napakatindi ng dating nito. Ilang beses na pinapaulit-ulit ang play, hindi ako nagsasawa makinig. Parang isang musika. Salamat po.